Nag-uugho ang relasyon ng Azerbaijan at Russia. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagdulot ng malaking krisis sa diplomasya at lalo pang tumitindi ang tensyon araw-araw. At mukhang nagsawa na talaga ang Azerbaijan sa pamamagitan ng mga salita at kilos ng kanilang mga leader at opisyal. Malinaw at matibay ang mensaheng ipinapadala ng bansa sa Kremlin. Umalis na kayo ngayon at tigilan ang panghihimasok sa aming mga tao at sa aming politika. Matatagpuan sa rehiyon ng South Caucasus, ang Republika ng Azerbaijan ay isa sa 14 na bansa na katabi ng Russia. Yan matanda patayin ang hangganang lupa sa pagitan ng dalawa ay umaabot ng humigit kumulang 210 milya o halos 340 kilometro. At mayroon ding hangganang pandagat na naghihiwalay sa tubig ng Russia at Azerbaijan sa dagat Caspian. Pagdating sa laki, malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang Azerbaijan ay may sukat na humigit kumulang 33,400 milya kwadrado o mga 86,600 kilometro kwadrado na may kabuuang populasyon na nasa 10 milyong tao. Sa kabilang banda, bilang pinakamalaking bansa sa mundo, ang Rusya ay sumasaklaw ng humigit kumulang 66 na milyong milya kwadrado o 171 milyong kilometro kwadrado at may populasyon na mahigit 140 milyong tao. Dahil magkalapit ang say na kanilang mga bansa, naging magkaalyado sila sa paglipas ng panahon, nagtutulungan at sumusuporta sa isa't isa at nagkakaroon ng maingat ngunit halos palagian at matatag na pagkakaibigan. Subalit kahit ang pinakamalakas na ugnayang pandaigdig ay hindi permanenteng matibay, maaaring biglang magwakas ang mga relasyon dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari o unti-unting humina sa paglipas ng panahon. Mukhang iyan mismo ang nangyayari ngayon sa pagitan ng Rusya at Azerbaijan. Ang mga eksaktong pangyayari na nagdulot ng pagkasira ay tatalakayin mamaya. Pero para maintindihan ang mas malawak na konteksto ng ibig sabihin nito para sa dalawang bansa sa hinaharap, kailangan muna nating balikan ang nakaraan. Ilang siglo ang nakalipas, pabalik sa unang bahagi ng 1800s ang tinatawag nating Azerbaijan. Ngayon ay bahagi lamang ng malawak na imperyong Persyano. Noong panahong iyon, matagumpay na sinalakay at inangkin ng imperial na Rusya ang lugar. Pinanatili ng mga Ruso ang kontrol sa mahigit 1 siglo matapos. Ngunit nang bumagsak ang imperyo ng Rusya matapos ang unang digmaang pandaigdig, panandali ang naging bahagi ang Azerbaijan ng Trans-Caucasian Demokratikong Federatibong Republika. Bago ito nagdeklara ng kalayaan bilang Azerbaijan Demokratikong Republika, ang una sa ganitong uri sa mundo ng mga Muslim. Hindi nagtagal, ang Azerbaijan ang naging unang bansang Muslim na nagbigay ng pantay na karapatang pampolitika sa mga kababaihan at kalalakihan. At itinatag ang kauna-unahang modernong universidad sa silangang Muslim, ang Baku State University. Sa kasamaang palad, hindi itinadhana na magtagal ang malayang Azerbaijan. Wala pang 2 taon matapos itong mabuo, sinalakay ng Soviet Red Army ang republika. Tinatayang 20,000 sundalong Azerbaijani ang nagbuwis ng buhay sa pagtatangkang ipagtanggol ang kalayaan ng kanilang bansa. Ngunit sa huli, muling nasakop ng mga Ruso ang Azerbaijan at naging bahagi ito ng Soviet Union noong 1920. Naging ganito hanggang sa bumagsak ang Soviet Union noong 1991. Muling nakamit ng Azerbaijan ang kalayaan at naging kasapi ng United Nations, habang sa simula ay nanatiling medyo matatag ang ugnayan nito sa Russia. Sumali ito sa mga organisasyon tulad ng Commonwealth of Independent States, kasama ang iba pang dating republika ng Soviet at ang pinamumunuan ng Russia na Collective Security Treaty Organization. Ngunit, mabilis na lumabas ang mga unang senyales ng hidwaan sa pagitan ng Baku at Moscow habang nagkakawatak-watak ang Soviet Union, isang maliit na enclave sa loob ng Azerbaijan na tinatawag na Nagorno-Karabakh ang nagdeklara ng kalayaan na sinuportahan ng Armenia. Sumiklab ang digmaan na nagdulot ng libu-libong pagkamatay at nasakop ng Armenia ang malaking bahagi ng teritoryo ng Azerbaijan. Inakusahan ng Azerbaijan ang Russia na kumakampi sa Armenia sa sigalot at naghahanap ng ibang kaalyado upang mabawasan ang pagdepende sa Kremlin. Sumali ang Azerbaijan sa Partnership for Peace program ng NATO noong 1991
1974 at umalis sa Collective Security Treaty Organization noong 1979. Gayun din, mas pinili nilang palakasin ang ugnayan sa NATO sa halip. Kahit bumuo ng mga bagong alyansa ang Azerbaijan sa kanluran at iba pang bansa, sinikap nitong gawin ito sa balanseng paraan. Pinananatili nito ang bukas na kalakalan at komunikasyon sa Kremlin. Nang hindi lubos na nakikipag-alyansa, pinili nitong manatiling bukas sa mga opsyon at makipagtulungan sa mas maraming bansa hanggat posible. Nauunawaan ng mga pinuno ng bansa na mahirap putulin ang ugnayan nila sa Rusya. Sobrang lakas lang talaga ng koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming Azerbaijani ang naninirahan at nagtatrabaho sa Rusya. Magkapareho rin ang kultura at kasaysayan ng dalawang bansa. Kaya sa loob ng maraming taon, sa kabila ng ilang mga isyu at pagkakaiba, nagkaisa pa rin ang dalawang bansa. Nagtulong-tulong sila para suportahan ang ekonomiya ng bawat isa sa nagdaang mga taon. Nagbigay rin ang Rusya ng mahahalagang armas at supply sa militar ng Azerbaijani, at ang dalawang bansa ay naglunsad ng mga cross-border na inisyatibang pangkultura, pang-edukasyon, at makatao na may iba't ibang antas ng tagumpay. Pero nagsimulang pumangit ng kaunti ang sitwasyon. Noong 2020, sinimulan ng Azerbaijan ang opensibang militar upang mabawi ang teritoryong matagal ng hawak ng Armenia nang sumiklab ang ikalawang digmaan sa Nagorno-Karabakh. Ang 6 na linggong labanan ay nagresulta sa ganap at tiyak na tagumpay para sa Baku. Pinili ng Rusya na manatiling neutral at hindi makialam sa labanan. Sa halip, sinubukan nitong mamagitan para sa tigil putukan at nagpadala ng sariling mga peacekeeper sa rehiyon. Isa pang bansa, ang Turkiya, ang tunay na tumulong sa Azerbaijan upang magwagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong kagamitang militar at operasyonal na suporta sa buong labanan. Bilang resulta, malakas na pasasalamat ang ipinahayag ni Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan sa Turkiya. Isa pang palatandaan na pinapalakas ng bansa ang ugnayan nito sa ibang mga bansa at sa proseso, binabawasan ang pag-asa nito sa Rusya. Noong 2023, muling sinalakay ng Azerbaijan ang Nagorno-Karabakh. Nilusob ng mga tropa ang rehiyon para makuha muli ang kontrol sa natitirang bahagi ng lupang hawak ng Armenia. Habang hindi sinubukan ng mga puwersang Ruso na pigilan ang mga Azeri, hindi rin sila tumulong sa kahit anong paraan. Kinailangan muling manalo ng Baku sa labanan, sa tulong ng Turkey at walang anumang tulong mula sa Moscow. Ito ang nagdala sa kasalukuyang panahon at sa mga kamakailang pangyayari na nagdala sa relasyon ng Russia at Azerbaijan sa marahil pinakamasamang yugto nito. Nagsimula ang sigalot noong Disyembre 2024 matapos bumagsak ang Azerbaijan Airlines Flight 8243. Pagkatapos mag-take off mula sa Haidar Aliyev International Airport sa Baku, ang flight ay papunta sana sa Kadyrov-Grozny International Airport, malapit sa lungsod ng Grozny sa Russia. 40 minuto pagkatapos lumipad, pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Russia. Biglang namatay ang Global Positioning System navigational aid nito, malamang dahil sa mga jammer ng Russia. Makalipas ang 40 minuto, iniulat ng mga pasahero na may sumabog at may shrapnel na tumama sa eroplano. Sinimulan ng mga piloto ang emergency protocol. Inilipat ang direksyon ng flight para subukang mag-emergency landing sa Kazakhstan. Tuluyang pumalya ang hydraulic system ng eroplano. Nawalan ng kontrol ang mga piloto at bumagsak ang eroplano malapit sa Aktau International Airport sa Kazakhstan. May 67 katao sa eroplano, 62 pasahero at 5 crew. 38 ang namatay kabilang ang 2 piloto at 1 flight attendant. 20 ang nasugatan ngunit nakaligtas. Upang isalaysay ang kwento, pagkatapos ng insidente, natuklasan na ang katawan ng eroplano ay puno ng mga butas at metal na bagay, natugma sa epekto ng isang surface-to-air missile strike. Makalipas ang kaunti, napagpasyahan ng mga opisyal ng Azerbaijan na isang Russian na misail na pinaputok upang hadlangan ang pag-atake ng drone ng Ukraine ang tumama sa eroplano. Ilang araw matapos ang pagbagsak, humingi ng paumanhin si Pangulong Putin para sa insidente. Ngunit hindi niya inamin ang anumang pananagutan ng Russia. Hindi rin nagtangkang mag-alok ng kompensasyon ang Kremlin sa mga sangkot. Hindi ito naging katanggap-tanggap sa Azerbaijan. Isang araw matapos ang pahayag ni Putin,
Nagsalita si Pangulong Aliyev. Pinuna ni Aliyev ang Moscow dahil sa kabiguang akuin ang responsibilidad sa nangyari at sa mga pagtatangka nitong pagtakpan ng issue. Sinabi niya, sa kasamaang palad, sa unang 3 araw, wala kaming narinig mula sa Russia maliban sa mga walang kwentang bersyon. Una, dapat humingi ng paumanhin ang Russia sa Azerbaijan at aminin ang kanilang pagkakamali. Pangatlo, parusahan ang mga may sala. Dalhin sila sa pananagutang kriminal at magbayad ng kompensasyon sa estado ng Azerbaijan. Ang mga nasugatang pasahero at mga miyembro ng crew, hindi tinugunan ni Putin ang mga hinihingi ni Aliyev. At sa mga sumunod na buwan, mabilis na lumala ang kanilang relasyon. Muling pinuna ni Aliyev ang Russia noong Enero 2025 at kinansela ang nakatakdang pagbisita sa Moscow para sa Victory Day Parade ng Russia noong Mayo 9. Base sa mga balita noon, ang pagkabigo ng Russia na imbestigahan nang maayos ang pagbagsak ng eroplano at parusahan ang mga responsable ay naging malaking dahilan sa desisyon ni Aliyev. Pagkatapos, noong Hunyo, lalong lumala ang sitwasyon. Noong Hunyo 27 gumawa ang mga pulis ng Russia ng marahas na raid laban sa mga etnikong Azerbaijani sa Yekaterinburg, Russia, na nasa rehiyon ng Ural. Iniimbestigahan nila ang isang kaso noong 2000 at isa kung saan isang lalaking Azeri ang nasaksak hanggang mamatay sa isang restaurant sa Yekaterinburg. Bago siya namatay, ibinulong niya sa mga pulis ang mga pangalan ng kanyang mga pumatay. Pinaniniwala ang mga Azerbaijani rin ang mga ito. Mahigit 50 katao ang inaresto ng pulisya. May ilang nasugatan sa insidente batay sa ulat. Ngunit 2, magkapatid na sina Ziadin at Hussein Safarov, ang namatay habang nasa kustodya ng pulisya. Ayon sa mga awtoridad ng Russia, namatay sa atake sa puso ang 2 lalaki at ibinalik sa Azerbaijan ang kanilang mga labi. Doon, isinagawa ang otopsya at napag-alaman na nagtamo ang magkapatid ng blunt force trauma at maraming nabaling tadyang. Pinagpasyahan ng opisina ng Prosecutor General na inabuso at paulit-ulit na binugbog ng pulisya ng Russia ang mga biktima na nagdulot ng kanilang pagkamatay. Iba pang mga Azeri na naaresto at nasugatan sa insidente ay nagulat ng mga kaso ng pambubugbog ng pulis, kuryente, at iba't ibang uri ng nakakahiyang pagtrato. Si Mohammed Safarov, halimbawa, ay ibinunyag sa media na AZ News na biglang sinira ng mga nakamaskarang opisyal ang kanyang pintuan ng madaling araw na natakot ang kanyang mga anak bago sila biglang pumasok sa loob. Ayon sa kanya, niligalig nila ang buong bahay at tinuloy ang pagbugbog sa amin ng 1 oras ng walang anumang pagtatanong. Dagdag pa ni Safarov, ang kanyang matandang ama ay binugbog din at kinuryente ng ilang oras. At silang 2 ay pinilit ding magboluntaryo na sumali sa digmaan sa Ukraine. Ayon kay Emil ng Mustafa, isang political analyst na nakabase sa Baku, ang pag-atake sa mga taong Azeri ay bahagi lamang ng mas malawak na xenophobic na elemento sa lipunang Ruso. Ang pagpatay sa mga Azeri ay bahagi ng mapanlinlang na politika, kung saan ginagamit ang mga etnikong minorya bilang panangga sa galit. Hindi lang ito isang trahedya, ito ay isang sintomas ng malalim na sakit ng lipunang Ruso. Ipinaliwanag pa ni Mustafaev na kahit na humigit kumulang 2 milyong tao ang bumubuo sa diaspora ng mga Azeri sa Rusya, patuloy silang nakararanas ng diskriminasyon, krimen ng puot, at kalupitan ng pulisya. Iginiit niya na ito ay isang sinadyang taktika ng Kremlin upang ituon ang galit at pagkadismaya ng publiko sa mga etnikong minorya, sa halip na sa pamahalaan at pamumuno ng Rusya. Matagal nang napag-aralan ng Kremlin ang isang taktika. Kapag tumataas ang hindi pagkakasundo sa loob ng bansa, kailangan ilipat ang atensyon sa mga kaaway mula sa loob. Maging ito man ay mga Ukrainian, Tajik, Uzbek, o gaya ngayon, mga Azeri. Naiintindihan, parehong mga opisyal at ang pangkalahatang publiko sa Azerbaijan ay tumugon ng may galit at pagkondena laban sa Russia. Kasunod ng balitang ito, Hunyo 29, kinansela ng Ministry ng Kultura ng Azerbaijan ang lahat ng kaganapang may kaugnayan sa kultura ng Russia sa buong bansa bilang tugon sa insidente. Kinansela rin ang mga opisyal na pagbisita ng mga opisyal ng Russia. Isang araw matapos nito, noong Hunyo 30, gumawa ng mas matinding hakbang. Ang mga awtoridad ng Azerbaijan, nilusob ng pulisya ang opisina ng Sputnik Azerbaijan, isang media outlet sa Baku,
na suportado ng Kremlin ng Russia. Inaresto nila ang ilang empleyado ng kumpanya na Ruso, kabilang na ang dalawa na inakusahan bilang mga operatiba ng Federal Security Service or Federal Security Service. Noong Hulyo 1, dinakip din ng pulisya ng Azerbaijan ang iba pang mga Russian national at inakusahan sila ng mga krimen tulad ng drug trafficking o cybercrime. Kahit na iniulat na wala silang anumang dating kriminal na record noong panahong iyon, makikita sa mga video ang mga inarestong Russian na pinapapila, pinapaluhod, at pinapagalakad sa masakit at nakakababa ng dignidad na paraan bago sa pilitang isinakay sa mga van. Samantala, ang mga larawan online ay nagpakita na marami sa mga inarestong individual ay may pasa, itim na mata, at bakas ng dugo sa damit. Malinaw na ipinapahiwatig na sila ay binugbog habang nakakulong. Nagdulot ito ng matinding galit sa Russia. May mga komento na nagsasabing itinuring ng Azerbaijan ang mga mamamayan ng Russia bilang mga bihag at nananawagan ng matinding pagganti. Gayunpaman, sinubukan ng mga opisyal ng Russia na paliitin ang issue sa pinakamataas na antas. Sinabi ni Maria Zakharova, isang tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry, na ang ugnayang pagkakaibigan ay tunay at lubhang mahalaga para sa parehong bansa. Naniniwala ako na ang mga gustong sirain ito ay dapat mag-isip ng mabuti sa kanilang ginagawa. Maging si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ay nagmungkahi pa na sangkot ang Ukraine sa pagtatangkang magpasimula ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi niyang gagawin ng Ukraine ang lahat ng posible para magdagdag ng gatong sa apoy at udyukan ang panig ng Azerbaijan na ipagpatuloy ang mga emosyonal na aksyon. Sinabi rin ni Peskov na nakipag-ugnayan ang pinuno ng pangunahing ahensya ng investigasyon ng Russia sa punong piskal ng Azerbaijan upang talakayin ang sitwasyon. Gayunpaman, habang maaring umaasa na naman ang Moscow sa pamilyar nitong taktika ng kasinungalingan at propaganda upang magmukhang hindi ganoon kaseryoso ang sitwasyon, malinaw na makita ang katotohanan. Ang relasyon ng Baku at Moscow ay nasa mababang antas. Tapos na ang mga taon ng pagtitiwala at kooperasyon nila. Tinitingnan na ng Azerbaijan ang Russia bilang isang mapanlaban, hindi mapagkakatiwalaan at irasyonal na puwersa, imbes na isang matatag na kaalyado at pinagmumulan ng suporta. Tiyak na nagsisimula na ring tingnan ng Moscow ang Azerbaijan nang medyo iba matapos ang mga kamakailang pangyayari, unti-unting lumalago upang maunawaan na maaaring hindi na nito kayang takutin ang Baku o umasa sa suporta at tulong ng bansa. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, hulaan na lang ng kahit sino. Sa ngayon, mukhang may dalawang posibleng paraan kung paano maaaring maganap ang sitwasyon. Bagaman maaaring magbago ang lahat, kung may gagawing mas matinding hakbang ang alinmang panig. Sa isang banda, maaaring hindi naman permanente ang pagkasira ng ugnayan na ito. Tulad ng nabanggit na dati, may kasaysayan ang Azerbaijan sa pagiging praktikal, lalo na sa patakarang panlabas. Maaaring hindi ito laging sumang-ayon sa Rusya, pero palagi nitong sinikap na mapanatili ang matibay na ugnayan sa trabaho kasama ang bansa. Ang Rusya ay isa sa pinakamalaking katuwang sa kalakalan ng Azerbaijan. Alam ng pamunuan ng Azeri na maaapektuhan ang kanilang ekonomiya at mamamayan kapag nabawasan ang tiwala at kalakalan mula sa Rusya. Dahil dito, maaaring magpasya ang Baku na dahan-dahang hayaang humupa ang tensyon at unti-unting bumalik sa mas magiliw at maayos na relasyon sa Moscow, habang ipinagpapatuloy ang pulisya nitong bumuo at magpanatili ng ugnayan sa iba pang mga kaalyado sa buong mundo. Habang unti-unting humihina ang ugnayan ng mga bansa, sa paglipas ng panahon, ang mga kamakailang pangyayari, kabilang ang pagbagsak ng eroplano at kalupitan ng pulisya laban sa mga taong Azeri, ay maaaring maging mitya na magpapasiklab ng tensyon. Ang punto ng walang balikan para sa ugnayan ng Baku at Moscow, maaaring magpasya ang Azerbaijan na mas matimbang ang mga positibong dulot ng pagputol ng ugnayan sa Russia kaysa sa mga negatibo. Maaaring maghangad ang mga bansa na gumawa ng matitinding hakbang tulad ng pagpapaalis sa mga Russian nationals, pagbawal sa pagpasok ng mga Russian citizens, pagputol ng ugnayang diplomatiko sa Kremlin, at paghahanap o pagpapalakas ng alyansa sa Turkey, Estados Unidos, at mga bansa ng NATO. May ebidensya na sumusuporta dito. Malinaw na nakabuo si Pangulong Aliyev ng magandang relasyon kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey, at kamakailan ay may mga panawagan na magtayo ng base militar ng Turkey sa lupa ng Azerbaijan.
Nagpahayag din si Aliyev ng papuri kay Pangulong Donald Trump ng United States at sa pangkalahatang relasyon ng United States at Azerbaijan. Bukod dito, kahit hindi kasapi ng NATO, nakipagtulungan ang Azerbaijan sa alyansa sa mga nagdaang taon para suportahan ang mga peacekeeping misyon nito. Kung tatahakin ng Azerbaijan ang landas ng paglayo mula sa Russia, maaari itong magsilbing halimbawa para sa iba pang mga kalapit na bansa. Hindi lang ang Azerbaijan, kundi pati ibang dating Soviet Republic ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga naunang kilos ng Russia. Halimbawa, kamakailan ay nanawagan ang Uzbekistan na igalang pa ng Russia ang mga mamamayan nito matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa mga migranteng taga-gitnang Asya mula sa mga bansa tulad ng Uzbekistan, Tajikistan at Kazakhstan na hindi makatarungang tinatrato, dinadakip at maging binablackmail pa. Marami sa kanila ay sapilitang sumali sa digmaan sa Ukraine at ginagamit para bumuo ng mga espesyal na unit na ipinadala sa pinakapanganib na bahagi ng frontline. Naglabas din ang Kyrgyzstan at Tajikistan ng mga protesta laban sa Kremlin. Kinokondena ang malawakang pagdakip sa kanilang mga mamamayang naninirahan sa Russia. Tumataas ang antas ng kawalan ng tiwala at galit laban sa Russia sa mga bansang iyon. Katulad ng sa Azerbaijan, kapag nanguna ang Baku sa pagpapalaya mula sa pagdepende sa Russia, maaaring gayahin ito ng iba pang mga bansa. Ito naman ay lalo pang magpapahina sa Russia dahil mawawalan pa ito ng ilan sa kakaunti na lang nitong mga kaalyado. Masama ito para kay Putin na nangangailangan ng lahat ng kaalyado at suporta na makukuha niya ngayon. Sa kabila ng pagyayabang at propaganda, hindi na nanalo ang Russia sa digmaang Ukraine. Nakakuha ito ng ilang teritoryo, ngunit patuloy pa rin ang matinding paglaban ng sandatahang lakas ng Ukraine. Nagkaroon ito ng napakalaking pagkalugi na may higit sa 1 milyong kumpirmadong kaswalti sa ngayon at nawawalan din ng napakaraming kagamitan. Ang mga base nito, paliparan, planta ng paggawa ng militar at iba pang mahahalagang infrastruktura ay regular na binobomba, pinapasabog at sinusunog ng mga estratehikong pag-atake ng Ukraine at ang ekonomiya nito ay halos tuluyang bumagsak. Marami ang naniniwala na nang simulan ni Putin ang digmaang ito, layunin niyang muling buuin ang Soviet Union sa pamamagitan ng pagsakop hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa ibang dating republika ng Soviet. Sa totoo lang, mukhang kabaligtaran ang nangyayari. Hindi lang Ukraine ang buong lakas na lumalaban sa pagsalakay ng Russia, kundi pati na rin ang ibang mga bansa na dati ay malapit sa Russia, tulad ng Azerbaijan, ay nagsisimula ng talikuran ang Kremlin. Siyempre, maaaring hindi ito pang matagalan, pero sa ngayon, malinaw ang mensahe mula sa Baku. Hindi na maaasahang kaalyado ang Moscow, kundi isang mapanganib na hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, kailangan pang makita kung paano uusbong ang sitwasyon mula rito. Patuloy na magmamasid ng mabuti ang channel na ito sa Azerbaijan sa mga susunod na linggo at buwan para manatili kang may alam. Siguraduhing mag-subscribe sa Military Show para hindi ka mahuli sa anumang breaking news o mahahalagang kaganapan kapag ito ay nangyari. At habang naghihintay, baka gusto mong panoorin ang mga bago naming video tungkol sa kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga iPad para gawing moderno ang mga lumang fighter jet, o kung paano nagngingit-ngit si Putin sa kamakailang pagdating ng mga United States Patriot missile sa Kyiv.